Hello everyone! It's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. Ngayon po ay magsishare ako sa inyo ng isa po sa aking mga dagdag pinagkakakitaan dito sa aking sari-sari store. At syempre, ito nga po ay ang GCash. So karamihan nga po ng mga sari-sari store, meron po silang GCash. Kasi nga po ito ay syempre, yung mga customer nila na walang cash, pwede pong automatic na yun yung ibabayad nila, no? Ako po ay tumatanggap dito ng GCash payment. At syempre, yung mga customer din natin na mga nagpapadala, yun naman po ay ang pagpapa-cash in. At syempre, yung mga pinapadalhan naman po, ayun naman po ay yung pagpapa-cash out. So, ito nga po ay isang dagdag pinagkakakitaan sa mga sari-sari store owner na syempre katulad ko. At syempre, tayo naman po mga sari-sari store owner ay may kanya-kanyang rate po, no? Pagdating sa GCash. So, yung iba nga po 2%, yung iba nga po ay 1% lang, yung iba naman po ay 3%. So, depende na po yan sa atin kung paano po, ano pong diskarte ang gagawin natin. Ang importante po ay syempre makapagserbisyo tayo sa ating mga customer at syempre kumita naman din po tayo. Balik, ako po dito sa aking sari-sari store, meron po akong sariling rate. So, ang pag 100 hanggang 300, ang charge ko po ay 10 pesos. So, pag ito naman po ay umabot na ng 500, ito po ay magiging 15 pesos. Tapos, pag 600 naman po, ito po ay 18 pesos. At syempre po, pag 700 po hanggang 1,000 pesos, ito po ay 20 pesos. Syempre po, sa malalaking rate naman po, ay 2% na po ang aking pinapatong. Ang pinakapuhunan lang din po natin, syempre, sa papa-GCash, no, o yung GCash business, ay syempre kailangan po meron tayong phone, no? At syempre kailangan meron tayong GCash account. At syempre po, ang pinakamahalaga po dito ay dapat meron po tayong kapital. So magkano nga po ba ang pwede nating ikapital dito sa GCash business na to? So ako po, bali, personally, wala po talaga akong malaking kapital. Dahil dito nga po sa aking tindahan, ang kapital ko po ay iisa lang. Kaya hindi ko nga po naihihiwalay ang aking GCash transaction dahil pinapaikot ko lang din po. Bale, pag nakaipon na po ako ng 10,000 pesos, ito po ay dinideposito ko sa bangko. So, yung aking GCash po ay nakalink po sa aking BPI account. At syempre po, kapag meron naman pong mga nagpapa-cash out, tinatanong ko muna yung mga magpapa-cash out kung magkano ang kanilang ika-cash out kasi baka mamaya wala po akong available na fund para dito. Kung kaya ko naman pong i-pay out, ay talaga pong kinukuha ko o ipinapa-cash out ko sa akin dahil nga po sayang naman yung 2%. Sa katunayan nga po, yung akin po mga ipon-ipon challenge, like minsan po yung mga pambayad ko muna ng kuryente, yung mga iniipon-ipon namin na 200 peso bill, talagang minsan po kadalasan po inahuhugot namin dahil nga po sa mga nagpapa-cash out. Pero okay lang naman din po yan, instead na nakatago lang naman, paikutin po natin, isama po natin sa ating negosyo yung mga iniipon challenge na yan. At syempre, pag medyo nakakaluwag-kuluwag naman po, pwede naman po nating ibalik ulit yung ating mga iniipon na yan. So, ganun lang din po yung diskarte ko. Wala po ako talagang malaking pondo sa GCash. At syempre nga po, ako nga po ay naka-encounter na rin na nagka-problema po ako sa aking GCash. Pero, awa naman po ng Diyos, ito po ay naayos at naibalik naman po sa akin yung aking GCash account. So, mula po noon, ako po ay natuto na. So, nagkaroon na lang po ako ng limit kung magkano lang po ang ililalaman ko sa aking GCash. Ito nga po ay 10,000 pesos. Kapag marami na pong laman ang GCash at minsan po talagang marami pong nagpapa-cash out, umaabot po ng 20 o 30, ito po ay inililipat ko na or itinatransfer ko sa GCash ng aking anak or minsan naman po sa GCash po ng aking nanay. So talagang mini-maintain ko lang po yan, no? 10,000 lang po ang laman ng aking GCash. At kung sakali man po na may magpa-GCash ng medyo malaki, syempre po katulad yan kanina, no?
20,000 po. May nauna na po na may nagpa-cash in, no? May nagpa-cash in na po na nauna na 10,000. So, ang laman po ng aking GCash ay naubos na. Ngayon po, bumalik siya. Nagpa-cash in ulit. So, ang ginamit ko na po ay ang GCash ng aking nanay. Dahil alam ko po na may laman din pong 10,000 pesos. So, ganun lang din po ang aking diskarte. So, ngayon araw nga po, umaga pa lang, medyo happy na syempre si Mami Rona dahil syempre sa GCash pa lang, talagang nagkaroon na ako ng 400 pesos. Bali, kahapon nga po, no, ako naman po ay namroblema dito sa mga GCash cash out na to dahil meron nga pong mga nagpapaka-cash out. So, yung iba naman po, 3,500 lang o 2,000. Tapos maya-maya po, may pumunta, no, na magpapa-cash out po siya. So, ang kanya pong ika-cash out ay 3,500. Kaaalis lang din po nung isang nagpapa-cash out. So, ang ginawa ko na lang din po, dahil naipasok na nga po sa aking GCash, hindi naman po kasi siya sa akin nagtanong muna. So, minsan po talagang advantage, no? Minsan yung nagtatanong muna yung ating mga tumer kung kaya ba nating i-pay out yung kanilang mga ika-cash out. So, bali, alam naman na po niya yung GCash number ko. Ang ginawa po niya ay automatic po na ipinadala sa aking GCash. So, ako naman po, syempre, nandun na nga po sa aking account yung padala sa kanya. So, kinausap ko na lang po si customer na kung maaari po ay bigyan niya ako ng mga 3 oras pa para mapag-ipunan ko ang kanyang ika-cash out sa akin. At syempre naman po, si Tomer naman po ay mabait at pumayag naman. So, minsan po talaga sa GCash transaction ay hindi po tayo mawawalan ng minsan po ay sabihin nating problema, minsan naman po idagdag isipin, pero parte po yan ng ating negosyo. Ang kailangan lang din po talaga ay maayos na pagmamanage at syempre ang tamang diskarte po dito sa ating tindahan. So, dun po sa mga kapwa ko sari-sari store owner na gusto pong mag-umpisa na idagdag ang GCash transaction sa kanilang tindahan, pwedeng-pwede po. Huwag po tayong mag-alinlangan na baka wala kayong malaking kapital dahil kahit po sa maliit na halaga ay pwede naman po, no? Kung naaalala ko po dati, no, way back nung ako po ay nag-uumpisa pa lang dito, ang laman lang po ng aking GCash ay 3,000 pesos. Dahil yun nga po, bihira naman din po dahil hindi pa po gaanong kilala itong aking tindahan. So, madalas po inaakala nila na wala nga pondo yung GCash or baka walang GCash at kung may magka-cash out man, iniisip nila na baka wala naman akong maibigay na pera. Pero in a long run po, kahit papano napag-ipunan ko naman po paunti-unti. Ngayon naman po ay wala po talagang malaking pondo ang aking GCash dahil sinasabi ko nga po na ito po ay nakasama po sa benta ng aking tindahan. Kumbaga ito nga po ay kasama kong pinapaikot-ikot lang sa araw-araw po ng aking pagbebenta. Yun lang po ang may share ko sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo ang aking video na ito. At kung sakali po na nagustuhan nyo, paki-like naman po ito. At syempre po, paki-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tinder. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment down below kung meron po kayong katanungan. At syempre kung meron po kayong suggestions. At kung meron po kayong nais marinig mula sa akin. Maraming salamat po. God bless everyone.